Diyos ko, ito na namang si Haring Becky, ang leader ng mga loyalista, mga bayarang vlogger. Talagang binabanatan na naman si Mike Defensor. Walang magawa, walang masabi. Dahil siyempre, may nagpapasahod, talagang kikilos. Himayin natin, no? Sirain natin ang kanilang mga paninira. Ito nga, unang-una, hindi na kasalanan ni Mike Defensor kung yung nangungupahan sa kanya may nagagawang illegal na hindi nalalaman itong si Mike Defensor. Dahil siya naman ang may-ari ng property ng complex di ba? So halimbawa, kung ako ang may-ari ng complex o ng isang mall, pagpalagay natin, example lang. At meron akong nakuhang tenant, nangungupahan sa akin. Siyempre, harap yun sa akin na mukhang malinis, legal, magko-comply. At pagka may nangyaring raid doon, halimbawa, naging drug den pala, hindi ko alam, di ba? Ni raid. Ngayon, wala na akong kasalanan doon, labas na ako doon. Kahit 1% wala akong kinalaman dyan. Yun ang sasabihin ko. Dahil ako, nagpapaupa lang ako doon sa property ko, di ba? Ganun ang logic doon. Etong mga bayarang vlogger na to, pilit nilang pinangungunahan yung investigasyon. Wala pa nga sa korte, pero daig pa nila mga husgado kung makapanira dito kay Mike Defensor. Na kesyo human trafficker daw, di ba? Talagang Haring Becky nito, sarap nitong pag-aampasin sa ulo pag-upo ni VP Sara, di ba? Kasi parang wala silang masabi talaga, umapo na sa mga Duterte kundi puro paninira. Yan, isa pa, itong isang punto pa. Si Mike Defensor, pilit nilang sinisiraan para sa akin, opinion ko. Lalo na yung mga nagpapakita ng mga plano, yung mga building plan, di ba? Lagi nilang pinopronta yung video nung dun sa pinakita ng NBI, yung parang daig pa nila yung yung mga nasa engineering office ng isang munisipyo Talagang tinuturo nila yung mga may bago daw mga pinto, may exit plan daw, tapos may binago daw sa plano, ganun-ganun. May mga pamustra-mustra pa sila dun sa building plan di ba? Ano ba yan, di ba? Porket may media, gusto ba nilang i-take advantage yun para yung mga tao pumanig sa kanila? At para ba masira ang kredibilidad nito si Mike Defensor? Ganun ba ang purpose niyang pagpapakita ng mga ganyan mga plano sa media? Kung talagang matibay ang ebidensya nila, dapat sa korte nila yan pakita, hindi sa harap ng mga kamera, di ba? Ano yan, para tumaas ang rating ng administrasyong bulok? Hindi naman tatasin, hindi naman tongi mga tao Ito kasi kapampangan din tayo Ang ginagamit kong term yung tongi, parang tongi talaga itong mga bayarang vlogger na to. Lalo itong si Haring Becky. Na yan nga yung talagang para lang makapag-content sila, kahit nayurakan nila yung pagkatao nung si Mike Defensor, gagawin nila. At yan nga, kung makapagsalita sila ng human trafficker daw si Mike Defensor, ganun kadali. Kala nila lilinis nila, pero alam naman ng mga karamihan dyan na meron din sila mga tinatago, diba? Alam naman nila yung sarili nila Kaya wag silang mamuna na mga sumusuporta sa Duterte, lalo na itong si Mike Defensor na talagang tumutulong lang naman sa 18 ex-Marines at magmula pa nga noon kay Orly Gutesa. Kaya siguro siya pinag-iinitan ngayon ng administrasyong bulok. Yan ang sa tingin ko, sa palagay ko. Kasi kung hindi naman siya nagsimulang tumulong dun sa mga 18 ex-Marines at dun nga kay Orly Gutesa, palagay ko wala yung mga kaso na yan yung mga tungkol sa human trafficking na yan. Palagay ko wala yan sa eksena. Ano nga ba ang ginagawa nila sa mga nagsasalita para sa katotohanan? Para malabanan ang korupsyon sa bansa natin at para mapanagot yung mga sangkot sa mga nakawan dyan sa flood control scandal. Gusto nilang patikumin ng bibig, parang ganun. At gusto nilang talagang dikdikin at gusto nilang mapahamak. Kaya nga ito, hindi natin alam kung kailan lalabas ang warrant itong si Mike Defensor, pero malamang sa malamang yan may warrant of arrest na lalabas dyan na non-bailable kasi nga pinag-uusapan dyan mabigat na kaso, which is yung qualified human trafficking.
Kaya ito lang mensahe ko lang sa mga loyalist ng vlogger na bayaran at kay Haring Becky, patuloy nyo lang yan. Meron pa naman kayong nearly 2 years pa para maghari-harian sa social media at utuin yung mga followers nyo. Pero karamihan sa inyo, palagay ko, hindi na rin magtatagal dahil baka makarma din kayo sa ginagawa nyo Kaya yan lang Kaya ito mga tol, gusto ko din kayo sabihan na huwag kayo basta-bastang maniniwala sa mga ganyang fake news. Dahil yung mga yan magagaling lang talaga mag-memorize yung mga yan. Palibasa, may nagpapasahod, masisipag mag-memorize yan. Pero pagdating sa tamang lohika, kulelat yung mga yan, yun lang. So yan lang, lagi ko lang kayo i-remind na lagi kayo magpakamakabayan at hindi katagalan magiging katulad din ng Singapore ang Pilipinas. So yan, hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noipi. Naman sa mga tulong mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Maano? Masama tayo sa Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ano? doon yung mga yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.